Kamusta po mga katambay? Si Kamanong po sa Tambayang Makabayan. Kamusta po ang lahat? Ito po, komentuhan po natin. Ito pong report ng ating makabayang vlogger mga katambay. Hindi na po kinakaya ng administrasyon Marcos daw, di umano, at ng mga kritiko na talagang pilit pinababagsak ang pamilya Duterte. Hirap na hirap po sila. Kaya po nagbigay pa ng advice kung paano pababagsakin po ang mga Duterte ni dating sinasabing rebelding sundalo, at meron pa sinasabing aso, at meron pa sinasabing tuta ng tuta din ng China dati, panahon ni Pinoy, at napakarami pang bansag dito sa tao na ito. Pakinggan po natin ang sinasabi ng balita ng ating makabayang vlogger. Ito po mga katambay, komentuhan natin. Iginiit ng dating senador at rebelding sundalo na si Senador Antonio Sonny Trillanes na magiging bangungot kung magpasya si Vice President at Department of Education at DepEd Secretary Sara Duterte na tumakbo bilang Pangulo at talagang manalo sa 2028 national elections. Parang tiyak, ito ay magiging isang pagpapatuloy ng 6 na taong bangungot ng Administrasyong Duterte, sabi niya sa isang online na panayam na naipost noong 11 ng Abril, ngayong taon. Idinagdag pa niya na, ito ay magiging isang bangungot daw para sa mga tao sa mga sektor at mga organisasyon na nagtataguyod para sa malakas na demokrasya. Ngunit umaasa pa rin si Trillanes na hindi mangyayari ang ganitong senaryo dahil may oras pa para makahanap ng angkop na presidentiable na pinakamahusay na humamon sa napakasikat na Duterte. Sana naman hindi mangyayari ang nightmare na yan bangungot na yan, kaya we have time, 2024 pa lang ngayon, 2028 pa yung susunod, kaya dapat daw palakasin lalo ang paninira sa mga Duterte, para walang Duterte na makapasok sa 2028. Gayunpaman, mukhang tuloy-tuloy na ang bangungot ni Trillanes dahil si former President Duterte ay number 1 pa rin sa survey sa senatorial race sa 2025 midterm election. Ang dating Pangulo ay nakakuha ng 56.7 ayon sa Tangeres survey conducted between April 10 to 13, 2024. Sinundan siya ni ACT-CIS Party List Representative Erwin Tulfo na may 50%. Habang pumasok naman sa Magic 12 ang tatlong kaalyado ni Digong na sina Francis Tolentino, Bato de la Rosa at Senator Bongo. Isa pa sa malaking problema ni Trillanes na tiyak na magdadagdag sa kanyang bangungot ay nang matapos na mataas pa rin ang tiwala ng taong bayan sa ahensyang pinamumunuan ni Vice President Sara Duterte sa DepEd. Ayon kasi sa ulat ay, ang DepEd pa rin ang pinakapinagkakatiwalaan, top-performing agency sa Octis Survey ang Department of Education o DepEd sa pamumuno ni Vice President at DepEd Secretary Sara. Duterte pa rin ang most trusted at top-performing government agency, ayon sa tugon ng masa, first quarter nationwide survey ng Octa Research na ginanap mula March 11 hanggang 14, kasalukuyang taon. Nakakuha ang DepEd ng 82% trust rating sa pinakahuling poll na mas mataas sa 79% score na natanggap nito sa Octa third quarter survey noong 2023. Sinundan nito ng Department of Social Welfare and Development o DSWD at Department of Health o Yan po mga katambay. Paano mo sisiraan yung ganyang politiko sa ating bansa na nagtatrabaho ng maayos at napakahusay humawak ng mga department na kanyang pinaglilingkuran, katulad ng pagiging Vice President at pagiging DepEd Secretary, na pagsasabay niya na parehas magaling ang performance, napakataas ng trust rating, approval rating, Mr. Trillanes, sinasabing aso daw, at marami pang bansag dito sa dating senador mga katambay. At talagang inamin niya sa bibig niya, di po ba mga katambay, narinig po natin. Halos nagbigay po siya ng idea kung paano po gagawin. Talagang sisiraan. Puro paninira ang gagawin nila mga katambay. Talagang lahat ng ilalabas nila tungkol kay BP Sara at kay dating Pangulong Duterte, pawang puro paninira lamang mga katambay. Walang katotohanan. Dahil uumpisahan nila di umano, ngayon meron pa silang 4 na taong gagawing paninira. Di po ba mga katambay?
hindi na naman tulog at ang mga Pilipino, hindi na bobo. Matatalino na ang mga Pilipino ngayon. Lalo na ngayon na nakikita nila kung paano magtrabaho ang mga Duterte. Dahil nakita natin at naranasan natin, nag-pandemic, napakaraming sakuna. Sa panahon ni dating Pangulong Duterte, nandiyan ang baha, pagputok ng bulkan, lindol, pinakamalaki pandemic. Di ba? Hindi tayo binigyan ng malaking problema ni Digong. Di ba? Lalo yung pandemic na talagang ang Pilipinas hindi nasama sa pinaka-worst na senaryo ng panahon ng pandemic na isang Duterte ang Pangulo. Di po ba mga tambay? Dinaig pa natin ang bansang Amerika na sila'y nakatuklas ng gamot na pamuksa ng COVID. Sila pa yung pinakamaraming patay. Samantalang tayo, wala tayong naimbentong gamot. Pero sa kagalingan ng ating presidente, isang Duterte, naisalba niya ang majority ng mga Pilipino na hindi nagkamatay. Di po ba mga tambay? Walang nagagawa ang pera noong panahon ng pandemic. Kahit mayaman ka pa, pag tinamaan ka ng COVID nung walang gamot, walang natutuklas ang gamot. Patay! Di po ba mga tambay? Pero ano ginawa ni Pangulong Duterte noon? Ibalik tanaw lang natin kay Senador Trillanes. Baka siya patay din. Mamamatay din si Senador Trillanes. Di umano kung hindi nasaksakan ng gamot ito. Baka ito una pang nasaksakan noong panahon ni Digong na merong gamot na nakukuha. Dahil unang tumulong sa atin yung galit na galit. Yung galit na galit ngayong administrasyon sa China na ayaw makipag-usap sa China. Unang tumulong sa Pilipinas, mga tambay. Unang nagbigay ng gamot para ang Pilipinas hindi magkaubos. Sinundan tayo ng Russia. Di ba? Russia. Nandiyan ang India. Pero ang Amerika, late na nagbigay sa atin ng Amerika, mga katambay, ng gamot. Binalik tanaw lang ni Kamanong. Late na. Kasi ang Amerika may batas. May batas ang Amerika bago sila tumulong. Lalo pagka pandemic na ganyan. Pinoprotektahan muna nila, bansa nila, tao nila. Bago ibang tao, bago ibang bansa. Kaya nung bigyan tayo, late na. Marami na nasaksakan sa atin ng vaccine ng China, saka Russia. Di ba mga tambay? Yan lang hirap ginagawang mga bobo ang mga Pilipino katulad ditong dating senador na si Trillanes na talagang hirap na hirap. Mismong siya, aminado sa sarili niya na hirap niyang pabagsakin ang popularidad ng isang Duterte, ng mga Duterte. Hirap sila. Kahit na wala na katungkulan ng dating Pangulo, hirap na hirap silang siraan, mga tambay. Wala silang maibato. Naputik, hanggang salita lang ang ginagawa nila, puro paninira dahil nahuhuli sa bibig ang tao kung totoo ang ganong senaryo ng balita ng ating makabayang vlogger. Huli sa bibig, di ba mga tambay, na nagbigay siya ng idea sa atin at narinig natin, di ba, na lahat gagawin lang para sa paninira, para walang Duterteng makabalik, you know. Parang sinasabi pa ang Duterte, worst na presidente na tayo magsisisi pag isang may Duterte pa na naupo sa ating bansa. Yun na, para pa tayo tinuturuan na huwag tayong bumoto na ng isang Duterte kung ayaw nyo magsisi. Sino ang gagawin natin presidente? Katulad na nangyayari sa atin ngayon na meron tayong napakagaling na presidente ngayon na nasama pa sa top 100, you know, sa Time Magazine, na talagang ibinabangon ng Pilipinas. Ganun ba? Na magmula nung mag-pandemic, binangon niya na ang ekonomiya. Ang kahirapan, ang nagmamahalang bilihin, binabangon na rin. Kaya nga, bigas natin pa-80 na. Mga tambay. Ganun ba ang kailangan natin presidente lagi, mga tambay? Presidenteng hindi pang mahirap, presidenteng pang mayaman, pang may pera. Ganun po ba ang kailangan ng Pilipinas na presidente? Pang mayaman lang, pang oligarch na presidente, pang media lang ang presidente? Ganun po ba? Hindi ba natin kailangan yung katulad ng isang Duterte na pang Pilipino, walang kinikilingan, di ba? Mamayaman ka man, mamahirap ka man, basta ikaw ay Pilipino, pantay-pantay ang pagtulong, di ba mga tambay? Ngayon po, ang ginagawang pagtulong sa atin ng bagong Pilipinas, para tayong namamalimos, diba? Dinadaan tayo sa ayuda. Kaya
ibalik natin kay dating Senador Trillanes. Good luck na lang sa iyo, sir. Dating Senador, good luck. Damihan mo pa ang pag-iisip kung paano masisiraan ang Duterte, lalo ang Vice President na nakikita ang trabaho. Pilipino mismo, nakikita ng mga Pilipino kung paano magtrabaho. At laging number 1 sa trust rating, dinaig pa ang presidente ng Pilipinas. Sa approval rating, tinatalo ang presidente na pinakamagaling sa iyo ngayon, sir. Mr. Dating Senador, pinakamagaling sa iyo. Ang presidente ngayon, tinatalo ng isang vice presidente na sinasabi mong wag na sanang makaupo ang isang Duterte. Ganyan katindi ang iyong sisiraan. Mas mataas pa ang trust rating, approval rating sa Pangulo na iyong ngayong sinasamba di umano, mga tambay. Kaya talagang ganun pagka nabibigyan ka raw di umano ng pabor, talagang kakapit ka parang tuko. Walang iniwan yan di ba? Pagka nakapitan ka ng tuko lalo ng linta. Napakahirap tanggalin po ng linta, di ba? Kailangan meron ka pang ipapainit diyan. At talagang sisip-sip yan. Sisip-sipin ka niyan, di ba? Ganun po ang nangyayari di umano sa mga talagang bulag sa katotohanan. Kung makasip-sip at talagang daig pa ang linta, di umano, sabi nila. Di ba mga katambay? Dahil sa pakinabang, nilalamo ng suka, yung dating sukang-suka sila sa pamilya Marcos, talagang kung ano-ano na lang ang pinagsasabi nila, di umano, yurakan ng pamilya Marcos, di ba? Na kesyo nandiyan magnanakaw, mamamatay tao, corrupt, diktador. Pero ngayon, hinihimod, di umano. Hinihimod nila ngayon, di umano. Lahat ng mababahong lumabas sa bibig nila, ibinabalik nila sa kanilang katawan, mga katambay. Ganyan po katindi ang politika sa ating bansa, mga katambay. Napakatindi. yung sinisiraan mo, kaaway mo na mahabang panahon, ngayon sinisip-sipan mo na. Kaya anong makukuha natin sa mga ganitong klaseng tao? Anong makabayan ang makukuha natin dito? Ito ba'y magiging makabayan, makatao, makapilipino, makapilipinas, di ba? Malabo. Siguro makaganon. Yan ang klase ng wag naman sana. Hiding lang ni Kamanong sa, meron na mga Duterte na naranasan natin kung paano mamuno. Hirap na. May hirapan na sila na makakuha ng sa poder nila dahil sila iisang kulay, di umano. Iisang kulay lang sila. Kaya lahat ng pinuno nila, dun sa kulay na yun, didepende. Hindi katulad ng mga Duterte, may paninindigan, pagmamahal sa bayan. Diba? At pagmamahal sa mga Pilipino, mahirap, wala silang itinatangi. Naranasan natin yan. Dahil hindi nagkaubos ang ating mga kababayan, mahirap ka man, mayaman ka man, sinalba ni dating Pangulong Duterte sa laganap na pandemic sa buong mundo, di ba? Sinaksakan, binigyan ng ayuda, at never tumaas ang bigas na parang ginto ngayon, na sinasabing world class na ang presyo ng bigas, mga tambay. Dinaig pa ang presyo ng bigas sa Amerika, sa mahal. Kaya, mga katambay, ano po ang masasabi nyo sa napaagiting na senador na sinasabi nila doon na lahat ng suka ngayon kinain, ibinalik sa kanyang katawan ng kanyang mga suka na sinabi sa mga pamilya Marcos. Ngayon nagbibigay pa ng idea at talagang sino kaya ang magiging mga followers nitong mga Pilipino, mga katambay. Muli po, si Kamanong po nag-iiwan pong maging matalino na po tayo, mga katambay. Naranasan nating mamuno ang isang Duterte. Kaya nasa inyo na po yun. Meron na po tayong comparison kung paano mamuno ang Duterte, mga katambay. Muli po, si Kamanong po nag-iiwan pong ingat po tayo. Tis-tis lang, mga katambay. Tis-tis lang. Makakabangon pa tayong muli. Paalam. Bye-bye.